Ano na naman ba yung nababalitaan ko, Roy, ha? Nakipag-away ka na naman daw sa eskwelahan? Parati ka na lamang sakit sa ulo kung bata ka. Dapat sumama ka na lamang sa lasinggero mong ama. Pinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko, Nay. Lagi naman po kasi silang ganun sa akin eh. Sumasagot ka pa talaga, ha? Kung maginto ka na lang kaya, hindi yung puro ka problema. Parating ganoon ang naririnig ni Roy sa kanyang ina. Kaya't madalas na hindi na lamang rin niya sinasabi kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pakikipag-away. Kaya naman hindi na lamang rin niya itinatama ang mga maling akala nito sa kanya. Hindi naman ito makikinig at mainit pa ang ulo parati sa kanya. Iiling-iling na lamang si Roy papasok sa silid niya at doon iiyak dahil kahit kailan ay hindi niya nakitaan ng simpatya ang nanay niya sa kung ano man ang tunay na kwento ng mga sugat at kalos nito kada uuwi galing eskwelahan. Nay, bakit ho ganun si Aling Berta kay Roy? Hindi niya po ba anak si Roy? Abay, ewan ko ba dyan? Minsan nga rin nagtataka ako kay Berta. Hindi man lamang bigyan ng simpatya yung anak niya. Totoo ba anak na nakikipag-away si Roy? Hindi yun totoo, Nay. Sa katunayan nga po niya, napakabait niya sa lahat. Hindi rin naman po maniniwala si Aling Berta kaya hayaan na lamang po natin. Basta anak, huwag mo na lang hayaan na mabugbog si Roy, ha? Tumango ito para sang ayunan ng nanay niya. Malapit lang kasi ang tindahan nila sa bahay ng mag-ina. Kaya naman naririnig nila kapag pinapagalitan ito. 15 anyos na si Roy at halos kasing edad niya lamang ang kaibigan. Isang umaga ay maagang gumising si Roy para pumasok na. Niyaya siya ng ina para mag-almusal. Kaya't tahimik lang itong lumapit at naupo na. Baka mamaya may mababalitaan na naman akong sumbong, ha? Mahiya ka naman, Roy. Huwag puro kayabangan ang pinapairal mo dyan sa katawan mo, ha? Papasok na po ako. Hindi ka pa kumakain, ha? Kumain ka na muna bago ka umalis. Hindi na ho, Nay. Busog na ho ako. Pasok na ho ako, Nay. Tinawag niya muli ito, pero nagtuloy-tuloy ng lumabas. Sumigaw pa nga si Aling Berta, pero nanatiling naglalakad papalayo itong si Roy. Narinig pa nga ng mag-ina sa kabila ang pagsisigaw nito, kaya naman napailing na lamang sila. Kaya ang ginawa nito ay binigyan niya ng tinapay ang anak para ibigay ni Badong sa kaibigan niyang si Roy. Napangiti naman ang binatilyo dahil mabait talaga ang nanay niya pagdating kay Roy. Hinabol ito ni Badong kaya naman huminto si Roy. Uy Roy, sabay na tayong pumasok. Ito para sa'yo, sabi ni nanay. Salamat Badong ha, sa pakisabi na rin sa nanay mo. Maraming salamat. Kailan kaya magiging katulad ng nanay mo si inay? Siguro malabo nang mangyari yun. Bakit pa kasi ganun yung nanay mo? Napakasungit sa'yo parang hindi ka anak. Mabait naman si inay. Wala lang nang iniwan kami ni Itay, naging mainitin na palagi ang ulo niya, lalo na sa akin. Sobraan ka rin kasi sa bait eh. Umiling na lamang si Roy at mabilis silang naglakad papasok ng eskwela. Malayo pa lang sila ay tanaw na nila ang mga kalalakihan na parati silang binabanatan. Mabuti na lang at nakasabay nila ang guro na si Teacher Tommy, kaya umalis rin doon ang mga ito. Nakahinga nga ng maluwag ang dalawa dahil nakaiwas sila sa gulo. Kaya sumabay na lamang sila sa kanilang guro. Ang aga nyo laging dalawa. Malapit lang ba ang mga bahay nyo sa isa't isa? Opo sir, kaya lagi po kami sabay. Mabuti pala. Ano nga palang sabi ng nanay mo nang umuwi kang may sugat? Ay nako sir, pinagalitan po siya. Sinigaw-sigawan pa nga po siya eh. Ganun ba? Grabe pala ang nanay mo, no? Minsan gusto kong makausap siya. Yung mga kalalakihang gumagawa nun sa'yo, nai-report na, kaya hindi mo napapasok. Salamat po sir. Hayaan niyo po, iwas na po ako kahit anong mangyari. Bukod sa matalino ka na Roy, mabuti ka pang estudyante. Ngumiti naman ang magkaibigan sa guro nila. Nang makarating sila sa loob ng classroom, ay agad na naupo ang mga kaklase nila. Naroon na rin si Lisa na nagtatanggol din sa binatilyo. At dahil sa matalino naman talaga itong si Roy, ay parati siyang nangunguna sa klase. Maging ang tungkol dito ay hindi na rin niya sinasabi sa kanyang ina.
Kung merong meeting para sa kuhanan ng card, ay ang nanay ni Badong ang palaging nakapirma dito. Nang minsan kasi niyang sabihin na may PTA, ay hindi naman ito nagpunta roon. Hindi na bago iyon sa guro nila. Kaya hinahayaan na lamang nito na nanay na lamang ni Badong ang kumuha ng card nito para kay Roy. Natapos ang umaga at sakto na pananghalian na rin. Kasabay ni Roy ang dalawa na sina Badong at Nisa para magtungo roon sa kantin. Marami rin ang bumati rito dahil likas na kay Roy ang pagiging matulungin sa kapwa niya estudyante. Habang papasok sila sa loob, ay bigla na lamang may nahulog mula sa taas na tila harina. Kaya't naligo si Roy at pati na rin si Badong ng harina. Nagtawanan ng buong estudyante na nasa loob ng kantin. Kaya naman nainis si Lisa at hindi na rin napigilan ang sarili. Masaya na ba kayong lahat? Ginagawa niyong katatawanan ng kapwa niyo? Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang niyo, ha? Lintik talaga, oh. Mga buwisit talaga. Ayos ka lang ba, Roy? Oo, magagalit na naman si nanay sa akin ito. Makakarating ito sa principal. At dapat na managot ng mga walang modong may pakana nito. Napatigil sa tawanan ng mga naroon nang magsalita si Lisa. Dumating rin ang ibang guro, kaya naman nagulat pa sa itsura ng dalawang magkaibigan. Ipinatawag ang may pasimuno ng mga iyon at agad na pinatawag ang mga magulang nila. Samantalang si Roy ay problemado dahil Jack napapagalitan na naman siya ng kanyang inang si Aling Berta. Huwag kang mag-alala, Roy. Sasamahan kita para magpaliwanag. Naku, wag na. Baka magalit rin yun sa'yo. Kaya ko na to, Badong. At salamat na lang. Sige, ikaw ang bahala, Roy. Pero nandito lang ako pag kailangan mo ako, ha? Sabay na rin na umuwi ang magkaibigan. At malayo pa lamang, ay natanaw na ni Roy ang ina na nasa harapan ng tindahan nila Aling Shoneng. Biglang kumulot ang loob nito dahil sa itsura niya. Paglapit niya sa harapan ay binatukan siya nito kaagad. Kaya't nagulat si Badong. Wala namang kibo si Roy kaya napatingin na lamang si Badong sa nanay niya. Aling Berta, napagtripan ho kami, kaya ganyan po ang nangyari sa uniforme ni Roy. Hindi kita kinakausap, Badong, ha? Pumasok ka na sa loob, Roy. Hindi ka na ba talaga magtitino, ha? Sorry ho, Nay. Umiwas naman ho talaga ako eh. Hindi naman ho kasi kayo nagpupunta sa eskwelahan kahit ilang beses po kayong ipatawag. Kaya puro mali ko na lamang po ang palagi niyong nakikita. At kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin, ha? Hindi ko po kayo sinasagot, Nay. Nangangatwiran lang ho ako. Nagulat si Shoneng dahil bigla na lamang sinampal ni Berta ang anak sa harapan nila. Kaya't napaiyak na si Roy sa may pasok sa loob ng kanilang bahay. Tinawag pa nito ang anak dahil maski siya ay nagulat sa nagawa nito sa kanyang anak. Grabe ka naman, Berta. Hindi mo naman na kailangang saktan pa yung bata. Wala kang pakialam. Alam ko yun. Isa pa, wala nang dinala sa akin yun kundi puro problema na lang. Naku, hindi ho totoo yan, Aling Berta. Marami po ang kaibigan si Roy sa eskwelahan. Talaga lang po na may mga walang iya talaga doon. At parati po siyang pinagtitripan. Anong sinasabi mo? Lagi nga siyang may pasa kada umuwi. Tapos maraming kaibigan ang sinasabi mo? Subukan mo kasing puntahan ng eskwelahan para malaman mo ang lahat at nang makausap mo rin yung guro nila. Sabi naman ni Aling Shoneng. Hindi kumibo si Aling Berta dahil doon. Nabigla nga kasi siya, kaya't nasampal niya ito sa mukha. Iniwan na rin siya ng mag-ina at isinarado na ng mga ito ang kanilang tindahan. Matagal pa si Berta na nakatayo sa labas ng bahay nila. Sa kanang matauhan, ay pumasok na rin sa loob. Naabutan niya ang anak na nag-aaral na. Balak sana niya itong lapitan, pero nagdadalawang isip pa siya. Hindi rin kumain si Roy dahil umiiwas siya sa kanyang ina. Ayaw niya nang magalit pa ito ng husto sa kanya. Kaya naman siya na lamang ang umiiwas. Maaga rin siyang gumising para maagang umalis ng bahay. Tumambay muna kasi ito sa gilid ng dagat. Nakatanaw siya sa kawalan habang sinisisi ang ama dahil mula nang iwan sila nito ay sa kanya na nabaling ang galit ng kanyang ina. Nagulat pa si Aling Berta dahil wala na ang kanyang anak sa bahay nila. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot dahil naisip niya rin ang mga masasakit na salitang nabibitawan niya sa kanyang anak.
Naupo si Aling Berta sa kanilang mahabang upuan dahil hindi man lamang niya nakausap si Roy. Nagkamali siya at tanggap nito, kaya ang ginawa na lamang nito ay nagluto siya para sa sarili. Roy, ang aga mo naman dito. Iniingal na sabi ni Badong. Ayos ka lang ba? Yung totoo? Hindi eh. Bakit kaya ganun ba dong? Kung sino pa yung inaasahan mo na magtatanggol sa'yo, siya pa yung numero 1 na manunumbat sa'yo. Ang nanay mo ba yun, ha, Roy? Siguro marami lang problema yun, kaya't mainit lagi ang ulo. Dito naman kami ninay eh. Yun nga eh, salip na sa kanya ko maramdaman yung pag-aalaga at pagmamahal, pero sa ibang tao pa. Pasensya ka na ha, nagdadrama pa ako sa'yo. Wala yun, para saan pa't magkaibigan tayo, hindi ba? Saka parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo eh. Tara, baka mahuli pa tayo. Aya ni Badong sa kaibigan. Sabay na nga na pumasok ang dalawa. Pero ngayon, ay wala nang nakaabang sa kanila, hindi tulad ng dati. Marahil ay suspindido pa rin ang mga ito, kaya ganoon ang nangyari. Maayos naman na nag-aaral ang dalawa, kasama ng kanilang mga kaklase. Parating natutuwa ang mga guro at ilang mga estudyante kay Roy, dahil tumutulong ito sa mga proyekto ng paaralan at nagtuturo rin siya sa ilang mga estudyante na nahuhuli sa aralin. At dahil kapos silang mag-ina sa pera, ay tumatanggap kahit papaano si Roy ng balit na halaga na nauunawaan naman ng iba dahil nangangailangan rin ito. At iyon nga ang hindi nakikita ng kanyang ina. Kaya minsan ay hindi na rin siya humingi ng baon dito dahil pagtatahi lamang ng basahan ang pinagkakakitaan ng kanyang ina. Mula sa bahay nila Roy ay naroon si Aling Berta. Naisipan nito na lumabas para sana bumili ng kanilang hapunan. Naisipan niyang tanungin si Shone kung humihiram ba ng pera itong si Roy sa anak nitong si Badong. Mare, pabili nga ako ng isang sardinas, saka 2 peraso ng itlog, at saka may tatanong rin sana ako sa'yo. Ano ba yun, Mare? Bigla ka atang ginanahan para makapagkwentuhan. Si Roy kasi, ilang araw nang hindi humihingi ng baon sa akin. Umuutang ba siya kay Badong? Bakit hindi ang anak mo ang tanongin mo? Ayaw nga pala, hindi ka nga pala naniniwala kahit anong sabihin sa'yo ng anak mo. Hindi naman sa ganun, Mare. Napailing na lamang si Shone at iniabot kay Berta ang pinipili nitong ulam. Iniwan naman ni Berta ito dahil wala naman siyang nakuwang matinong sagot. Hanggang sa sumapit na nga ang oras ng uwian ng mga ito, pero huli na nang umuwi ang dalawa. Ang dinig niya mula sa labas ay naglilinis pa ang magkaibigan ng eskwelahan dahil may bayad daw yun, kaya tinutulungan ni Badong ang anak niya. Nang makauwi ito, ay nagmano na lamang sa kanya ang anak at dumiretso na sa silid nito. Lumabas lang ito nang tinawag niya nito para sa hapunan. Anak, saan ka ba kumukuha ng pera para may pambaon ka? Baka mamaya ay nagnanakaw ka ha? O kaya naman ay may iba ka ng ginagawa? Ipagkahiya mo naman ako ha? Ganyan ho ba talaga ang tingin niyo sa akin, Nay? Ganun niyo na ba talaga ako kay nasusuklaman? Hindi ho ako ang nag-iwan sa inyo, Nay. Si Itay po yun. Pero bakit pakaramdam ko po ay nasa akin po ang sisi sa mga kasalanan niya? Huwag mo akong dramahan, Roy ha? Kumain ka na lang. Tapos na ho ako, Nay. Naiwan ng mag-isa si Aling Berta roon. Napabuga na lamang siya ng hangin dahil doon. Ang balak sana niya ay kausapin ito, pero biglang uminit ang ulo niya. Kaya sa away na naman napunta. Pagkatapos na maglikpit ng pinagkainan, ay nagpahinga na rin si Berta. Hindi niya talaga intensyon na ganoon ang masabi. Kaya't pupuntahan niya ito bukas sa eskwelahan para malaman talaga niya ang ginagawa ng anak niya. Dahil himala na maayos ang suot nitong uniforme. Kinabukasan, ay naabutan niya na si Roy na naghahanda ng almusal. Kinausap siya nito na nais siyang makausap ng guro, pero mismid lamang ito, kaya alam na ni Roy na wala itong balak na pumunta. Marami pa akong mas mahalagang gagawin. Pumasok ka na. Alam ko naman ho, Nay, na hindi niyo po gustong magpunta roon, pero gusto ko pa rin pong ipalam sa inyo. Sige ho, Nay. Huwag kang makikipag-away ha. Napaismid na lamang ang binatilyo, dahil parating ganoon ang tingin sa kanya ng kanyang ina. Isa siyang basagolero at walang magandang ginawa kung hindi ang sakit ng ulo. Yon ang tingin sa kanya ng ina.
Nauna siyang pumasok kaya hindi niya na nakasabay si Badong. Ilang sandali naman ay sumunod si Aling Berta para makita nito kung ano ba talaga ang ginagawa ng anak niya. Nagkubli si Aling Berta sa isang malagong halaman at mula roon ay nakita nito kung paanong makibagay ang kanyang anak. Rinig na rinig nito kung paanong purihin at pasalamatan ng mga estudyante si Roy dahil sa pagtulong nito sa ibang mag-aaral. Naroon din si Badong, kahit natutok niya ang bibig dahil sa mga maling paratang sa anak, hanggang sa nilapitan nito ng 3 kalalakihan. Itinulak si Roy, kahit nawala nito ng panimbang. Nagtawanan pa nga ang mga ito, pero si Badong ay napikon, kahit kumanti ito sa 3. Nakita niya si Roy na tumayo at inawat si Badong, pero hindi pa nasiyahan ang isa sa 3 dahil pinatukan pa nito ang anak niya. Nakaramdam ng inis at awa si Berta dahil sa ginawa ng mga ito kay Roy. Aling Berta, bakit ho kayo narito? Sino po ang tinitingnan niyo dyan? Sabi ni Lisa, na kaibigan nila Roy. Shh! Huwag kang maingay. Sila Roy? Naku, binubuli na naman siya. Sandali ho, Aling Berta. Tatawag lang po ako ng tulong. Sandali, Lisa. Anong sinabi mong binubuli na naman? Araw-araw bang ganyan ang ginagawa sa anak ko? Hindi niyo ho ba alam? Akala ho namin ay nagsasabi si Roy sa inyo. Nung minsan po kasi, ikinulong siya sa CR, kaya medyo ginabi po siya ng uwi. Naku, hindi ko alam. Pabulong na sabi ni Aling Berta. Natahimik si Lisa dahil biglang sinugod ni Aling Berta ang mga bata na nananakit sa magkaibigan. Galit at panibugho ang nararamdaman ni Aling Berta para sa mga ito. Hoy, tigilan niyo nga yung anak ko. Nay, sino ka ha? Anong karapatan mo para saktan ng anak ko ha? Nasaan ang mga magulang mo? Nay, tama na ho. Hayaan niyo na po yan. Palagi ho nilang ginaganyan si Roy, Aling Berta. Wala raw ho kasing tatay. Sabi naman ni Badong. Natigilan ang ginang dahil sa sinabi ng kaibigan ni Roy. Tinignan niya ang anak at nakayuko lamang ito dahil hindi nito sinasabi sa kanya ang bagay na yon. Nagulat na lamang sila nang sumagot ang isang lalaki at sinabing wala naman daw talagang tatay itong si Roy dahil babaero daw yon. Kaya't nagpantig ang tenga ng nanay nito. Ano ngayon sa'yo ha? Bawal na ba ngayon sa mundo ang mga walang ama? Ikaw ba, may mga magulang ka ba? Yan ba ang turo sa'yo ng mga magulang mo? Mabuti pa itong anak ko. Kahit walang tatay na gumagabay, lumaki naman na mabuting tao at magalang. Hindi gaya niyong 3. Mga bastos kayo at walang galang. Ngayon, sino ang mas kawawa sa inyo ng anak ko? Nay, hayaan niyo na po sila. Teka po, ano pong nangyayari dito? Kayong 3 na naman? Kakausapin ko ang mga magulang niyo ha? At kung hindi sila makaka-attend ngayon, papipilitan na kaming ipalipat na kayo at tanggalin dito. Tama ho yun, sir. Huwag niyo hong itolerate ng mga ganyang estudyante. Kami na ho ang humihingi ng paumanhin sa inyo, ma'am. Kayo marahil ang nanay nitong si Roy. Tayo na ho para makausap ko rin po kayo patungkol dito sa anak nyo. O kayong 3, yung mga magulang nyo ha. At doon nga nalaman ng ginang kung gaano kabuti at katalino ang anak niya. Nakita niya rin sa unang pagkakataon ang marka ng kanyang anak, kaya hindi siya halos makatingin dito. Mulat sa pool kasi, ay panay ang bintang niya rito. At kaya pala may sarili din itong pera, ay dahil nga nagtuturo ito sa mga estudyante. Mga estudyanteng kailangan ng advanced lesson. Sabay na rin sila nitong umuwi, pero wala itong imi. Nang makarating sila sa bahay, ay doon niya lamang nakuwang tawagin itong anak. Anak, bakit hindi mo sinasabi? Parati ko naman nung sinasabi, pero hindi naman po kayo naniniwala, Nay. Ang palagi niyo pong nakikita ay ang mga pagkakamali ko. Kahit hindi ko naman po talaga pagkakamali yun. Patawarin mo ako, anak ha? Napapaiyak na sabi ni Aling Berta. Masyado lang akong kinain ng galit nang iniwan tayo ng ama mo. Galit rin naman ako, Nay, pero kaitay lang. Kaya hindi ko na rin po minsan lubos na maisip na bakit na pati sa akin ay galit ka. Sorry anak, patawarin mo si nanay ha. Proud na proud ako sa iyo dahil sa kabutihan mo sa kapwa. Pwede bang humingi ng isa pang pagkakataon anak? Mapapatawad mo pa ba ang nanay? Kahit kailan, Nay, hindi ako nagalit sa inyo.
Ang tagal ko pong hinintay, tawagin niyo ulit akong anak. Sino ba naman ho ako para magalit sa inyo, Nay? Nanay ko ho kayo at anak niyo ho ako at mahal na mahal ko po kayo, Inay. Anak ko, patawarin mo ulit ako ha. Pangako, babawi si nanay sa'yo ha. Lumuluwa silang mag-ina dahil sa madamdami nilang pag-uusap. Nangako si Aling Berta na babawi sa lahat ng nagawa nitong pagkakamali sa sariling anak. Noong gabing iyon, ay nagkaayos nga sila. Kaya masaya si Roy na kumain at natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, ay masiglang bumangon ng binatilyo para mag-almusal. Gaya ng pangako ng kanyang ina, ay maayos na ang turing nito sa kanya. Mas lalo niyang pinagbutihan ng pag-aaral at para yon sa kanyang ina. At nang dumating nga ang araw ng kanilang pagtatapos, ay nasungkit niya ang titulo na valedictorian. Kaya tuwang-tuwa ang ina ni Roy. Umakyat ito sa entablado na puno ng luha ang mga mata at masaya para sa nakamit ng kanyang nag-iisang anak. Masayang-masaya si Roy dahil sa laki ng ipinagbago ng kanyang ina. Pinunan nito ang lahat ng pagkukulang sa kanyang anak at hindi na idinamay pa sa galit nito sa kanyang ama. Para kay Roy, higit pa sa mga award na nakuha niya, ang pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya ng kanyang ina. Palagi nating tatandaan, naiwan ka man ng lahat, ay parating may mananatili para sa'yo. Hindi mo mararamdaman ang pag-iisa. Dapat lang natanggapin mo ang guhit ng palad mo. Dahil kung galit ang pairalin mo dyan sa iyong puso, ay hindi ka makakatakas sa sakit at pagkabigo. Piliin ang maging positibo sa buhay. Dahil kung may mawawala, meron naman ding darating na mas magandang bagay na nakalaan para sa iyo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.